So ito sir, medyo bihira ako maka-experience ng ganito na kumbaga ano na yun high-end na sasakyan na. Nakamontero ka na sir, pero bakit mo naisipan na kumuha ng minivan? Number one reason is napakabilis ng panahon, nagulat tayo lahat at December na pala at napakabilis din ang pagdating ng minivan na kakausapin natin ngayon. Pero hindi pala yung minivan kakausapin natin. Yung may-ari ng minivan ang kakausapin natin. Andito na siya, kaya ngayon ay puntahan na natin siya. Huwag natin patagalin. Gusto ko nang marinig ang kanyang buhay minivan story. Come on. Sir, good morning po. Morning. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Marvin po, Marvin. Taga saan po si Sir Marvin? Valenzuela and dito sa may Quezon City, Balintawak area. So, marami kayong bahay. Sa Balintawak kasi, sa ilalim lang kami ng Skyway. Dito nga plano matulog eh. Oo, pwede rin naman. So ayan sir, naituro mo na rin lang itong minivan mo. Ano pong unit itong minivan po ninyo? DA17V. DA17V. Tiptronic. May pangalan po ba itong unit ninyo? Meron. Anong pangalan? Loki. Ha? Loki. Loki. Bakit po Loki? Tribute yun sa namatay na pusa ng anak ko. Ah, Loki. Ano ba si Loki? God of War ba yun? Parang hindi ko nga rin sir kilala yun eh. God yun. Kasi yun yung kapatid din ni Thor yun eh. Kapatid ni Thor, parang gano'n. Hindi kasi ako masyadong familiar sa Marvels. Ako din eh, hindi rin ako, ang paborito ko mga pelikula, mga John Lloyd, Bea eh. Eto sir, si Loki ay isang DA17V na sabi mo nga sir, Tiptronic 4x4. 4x4. Gaano katagal na po ito sa inyo? This week lang, technically. 1 week pa lang sa inyo? Oo, parang ganun. Ano ba to sir? Saan nyo po nakuha to? Sa builder ba o sa... Builder, diretso ng builder. Builder. Galing ng Davao. So far, sa loob ng isang linggo na paggamit nyo sa kanya, kamusta experience sir? So far, okay naman sir. May mga konting minimal na issue, pero kaya naman gawa ng paraan. Lahat naman ng sasakyan, magkakaroon talaga ng what do you expect? Kasi naman to, surplus. Malala pa siguro pag bibili ka ng ganito compare mo sa second hand. Kasi second hand, meron talagang direkta nag-aalaga. Unlike ito talagang binild, pero expected na yan. Kumbaga, lagi nga natin sinasabi yun na yung mga bumibili ng minivan, mas understanding tayo eh. Pagdating dun sa sitwasyon ng sasakyan, mas naiintindihan natin, ganun talaga. Kasi ito yung sasakyan na binili ko, ito yung sasakyan na gusto ko eh. So, yun yung mga kasama sa pagbili ng minivan. Pero hindi naman natin nilalahat. Hindi naman lahat ng minivan magkakaroon kagad ng problema o magkakaroon kagad ng sira, di ba? So marami rin yung mga minivan na talagang tumatagal na wala siyang nagiging problema. Matanong ko lang sir, paano mo nakilala yung mga ganito na minivan? Naging inspirasyon ko dito, kay Dodong. Kay Dodong yun napanood. Then nung naglalabas ka nung lalo nung dumating si Bukbok. Ikaw na yung mas madalas kong napanood. Tapos sir, paano yung ginawa mong research bago ka umorder, bago ka humanap ng builder? Puro nood lang ba talaga? Una nood, tapos sa Google, minsan sa may page ng Suzuki sa Japan, meron din kasing doon specs din ng mga minivan. Doon ako minsan tumutok talaga. Pero mostly, nood kasi mas maganda pa kasi pagka sa YouTube. Alam mo naman yung YouTube, parang na yan, YouTube University na nga kung tawagin, di ba? Mostly doon, YouTube, tsaka yung mga site nila. Research muna talaga. Research, hindi lang basta yung nagdesisyon, bili. Pagdating naman sir sa builder, paano ka pumili ng builder mo? Ano yung mga sinaalang-alang mo sa pagpili mo ng builder? Una, sir, kung legit, tapos sa history ng gawa nila, pagkausap mo, meron kagad update or kahit wala pa kami pinag-uusapan, meron na kagad siyang mga suggestion. Initially, hindi naman DA17V yung plano ko DA64 W. Nag-suggest siya ng ganito, 17. Tapos inaral ko, na-realize ko mas tama nga. Sa preferences ko Kasi ito yung una pero napalitan ito. Walang problema dito sa Pero tama nga, mas akmado sa whatever kung ano man yung preferences. Kung ano yung preference mo. Kasi nga, lagi ko rin naman sinasabi, ang pagpili ng minivan, para kang pumipili ng paborito mong pagkain. Tama. Di ba? May mga tao mahilig sa maanghang, may mga tao mahilig sa matamis, di ba? So, kanya-kanyang preference talaga yan. Tama. Di ba? Ang mahalaga, sa'yo yung sasakyan mo, ikaw yung nasunod sa itsura niya. Di ba? Ang mahirap kasi sir, minsan, ikaw na yung nasunod, malungkot ka pa eh. Minsan. Di ba? May mga ganun eh. So, kanya-kanya talaga ng experience. Gaya ng kinuwento ni Sir Marvin, marami kayong dapat isaalang-alang sa pagpili ng builder ninyo. Hindi pwedeng basta kung sino lang yung mura, kung sino lang yung nakita mo kagad.
Kailangan talaga mag-research ka. Actually, sir, 7 o 8 ang kausap ko. Yan, ganyan dapat. 7 o 8, tapos naglista ako. Lahat ng mga pwede consider. Ito yung yung builder na ito yung Nagustuhan mo talaga. nagustuhan ko talaga. Pero ang dami, 7 o 8 yata. Oo. Kasi ako sir, naalala ko, nung bago ako kumuha ng unit, bago ko bilhin si Bokbok, talaga nagpunta pa ako ng Cebu. Talaga nagpunta pa ako ng Davao para tignan at kausapin lang yung mga medyo napupusuan kong mga builder. So, ganun yung level ng pagre-research na ginawa ko, sir. So, Pero actually, yung ginawa mo, sir, mas maganda. tsaka makikita mo yung actual paano sila magtrabaho, ano itsura nung lugar nila. Hindi ko naman sinasuggest na gawin nyo rin yun. Pero nasa inyo kung gusto ninyo Pero gawin. yun ang tama. Oo. Yung sa akin, kumpara sa'yo, mas tama yung sa'yo. Yung ginawa mo. Kasi maraming risk yung sa akin Kasi daming mga siraulo ngayon, scammers ngayon Oo, sir. Dami. Marami talaga. So ito ba sir, nakita ko kasi medyo parang off-road setup ang itsura niya. Kayo ba ang nasunod dito sa setup na ito? Mostly ako ang nasunod. Bakit off-road? Kasi alam mo naman sa Quezon City, especially ngayon, nag-uulan, baha. Pinalift ko nga ito ng 2 inch sila dahil nga sa ganun reason. At the same time, biyahe rin. Paplano ibiyahe ng malayo. Saan niyo ba planong pumunta sir? Sambales or Baguio, plano rin Kaya yesterday, nag-PMS kay Master Garage. Talaga. Ayan, shoutout. Shoutout kay Master Garage. Oh, Ayan, shoutout. ang dami na naming na-interview rito sa Buhay Minivan ng Master Garage, ha? O yan, so shoutout si Master Jojo at dun sa mga boss natin sa Master Garage. Ayan. So ito sir, ay anong tawag dito sir sa ganitong kulay? Parang alanganin siya na gray, hindi siya basta gray lang Ang request ko parang Raptor Gray. Pero tawag nila Conquer Gray. Conquer Gray. Oo, pero almost the same din. Wala rin naman halos Sir, ito ba sir ay pang ilang sasakyan nyo na po ito? Pangalawa, Pangalawa. Ano po yung sinundan niya? Montero Sport. Anong- Na Gen 2. Asan po yung Montero nyo ngayon? Nandito rin sa may Fortune. Oo. So ito sir, medyo bihira ako maka-experience ng ganito na kumbaga high-end na sasakyan na. Naka-Montero ka na sir, pero bakit mo naisipan na kumuha ng minivan? Number 1 reason is yung misis ko kasi alanganin sa SUV mag-drive. Kasi yung school ng anak ko, masikip yung mga daan. Usually siya nagsusundo. Takot at the same time, parang plano ibenta kung sakasakali. Kasi okay na naman to. Ang purpose lang naman kasi, number 1 kasi purpose is yung sa bata. Eh, alam mo naman, siyempre ang minivan, napaka-versatile. I mean, pwede kang mag-utility, pwede mong gawin sa business, pang pamilya. Most likely ito, pang pamilya. Hatid-sundo, kasyal, ganun lang ang purpose na ito. Sir, nung in-order mo ba to sir, mga gaano katagal mula nung in-order mo hanggang sa dumating siya sa'yo? Ang promise kasi ng is 4 to 6 weeks. Pero natapos siya ng mga pang 5 week lang. Tapos na. Pero dumating sa akin, mga 6 weeks. Ano ba to sir? Niroro ba to? Papunta rito? No, ano yan? Tawag dito? Minaneho Door yan? to door. Minaneho nila? Oo. Oo. Ang door to door pala, magbabarge, land travel, then barge ulit. Somewhere in Leyte yata. Ganun nangyari dyan. Tapos sa inyo na dinala? Sa amin na dinala. Ayan. Okay lang ba sir na ikutan natin? Dito na tayo magsimula sir. Ayan, ang masabi ko lang dito sa itsura nito, pagdating pa lang kanina, nitong si Loki, ang macho. Medyo. Ang macho ng itsura niya, mula dun sa, halimbawa, yung texture nitong bull bar na parang medyo Rough. Oo, rough siya. Pati yung, top load ba yan? Carrier ba tawag carrier, yan, sir? Ganun din, na parang medyo rough din. Oo, so parang ang macho. Feeling ko tuloy, ang macho ng mukha ko kasi rough din yung mukha ko. Ayan, sir. Ito, sir, gumagana to. Ano ba to? Parang antena ba to? Meron tong, actually hindi ko pa sir na-check, pero meron siyang wire. Kasi may linya eh. Going to para sa radio yata niya. Kasi naka-ano ako sir naka-Android 9-inch. May Okay. radio rin siya. Pero yan, ang ganda nung harap. Tapos, ito, gusto ko rin to, yung parang may cover. Garnish, yung, garnish. Yung ba tawag doon, sir? Headlight garnish. Garnish. Ayan, garnish. gusto ko rin ng ganyan, balang araw. Tapos yun nga yung bull bar. Ayan, malaking malaking bagay. Tapos dito, sir, 13-inch 16565 R13. maganda yung itsura niya para dun sa unit. Kumbaga, hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya maliit. Sakto lang siya. Tapos ito, may Stepboard. may parang, may tuntungan pa. Talagang parang gustong dumigma na itong sasakyan na to si Loki. Ayan, so... Actually kasi yung Montero ko, may ganyan din. mahilig talaga kayo sir sa ganyang look. Ganun din yung gulong nung nung malaki. Mas malaki nga lang. Montero. Ganda. Tapos ito sir, ito ang ganda nito. Yan ang tawag daw nila dyan, heavy duty na klase ng
roof rack. Sir, yung pagiging rough niya, ikaw ba ang nagbigay ng idea na ito o idea to ng builder? Oo. Kasi ano medyo pinaris lang. Oo. Pinaris Actually, maganda siya eh. Kumbaga, hindi nakakaligaw pag titignan mo. Alam mo na... Pero hindi nga pabor yung misis ko. hindi pabor. Kasi nga gusto niya parang matte black lang. Pero sa akin, parang bagay. Pati yung mga, yung handle, oh. So, ganun yung din. fender flare. Yung ladder sa likod, ganun din. Sir, okay lang ba? Buksan ko itong Sige, sir. harap. Okay, so Sige, bagong-bago alat, pa. sir. Okay lang po. Bagong-bago, malinis. Malinis yung harap. Parang stock lang na look yung dashboard niya. Ayan. Original ko lang. Oo, original lang siya. Tapos yung ilang inches nga to, sir? Yung Android screen mo? 9-inch na Android screen. Tapos meron ka rin nung, anong tawag doon, sir? Temperature gauge. Oo. DA17V talaga to, sir? Yes, sir. Kasi itong ganitong lalagyanan, ang alam ko sa DA17V. Hindi, ito, kasi to, sir semi-wagon ng DA17V. May ganun pa. Meron ganun, sir. Kaya naka... 4x4. Oo, naka-captains. Okay, so ngayon lang ako nakakita nung DA17V na may ganitong lalagyanan sa ibabaw. Ang sabi daw nila, pag may ganyan daw na lalagyanan sa taas, is yung mga all power. Okay. Naka all power kasi itong 4 na bintana. Ito, sir, automatic ba to? Hindi. Hindi. Manual to, sir. Okay. Naka-captain seat siya. Original niya yan. Ganito talaga siya. Okay, naka-captain seat. Tapos yun, simple lang din yung bagay yung kulay ng upholstery. Kulay gray, kulay itim. Bagay sa look na gray itim din. Ayan, naka-VIP parang ceiling. Tapos ang daming fan sa loob. Side by side ang ginawa nila dyan, left and right. Oo, para sigurado lang na may hangin hanggang sa likod. So far, wala nang problema sa aircon, sir. Dahil malamig naman tong aircon. Malamig talaga. Hindi ko pa lang natatry nung talagang maraming Siyempre, pag maraming tao, mas nakukonsumo yung lamig. Pwede natin tignan, sir, Yes, para sir. Eto siya, sir. Ayun. Folding, fold mo to, then ito. Tapos pwede iangat. Meron akong mga, actually hindi ko pa nilalagay yung mga tools ko. Meron lang akong mga extrang langis. May compartment siya. May compartment siya. Now, pagka tatanggalin, tanggalin mo lang to. Yun lang siya. Ang ganda ng look nito, Para siyang hindi in-improvise, sir. Parang nga. Parang ganun talaga siya ginawa. Oo. Hindi siya parang ginawan lang ng paraan para magkaroon ng ganitong upuan sa likod. Kasi kadalasan, yung ganitong upuan, nasa gitna to. Yung ganitong itsura. Nandito, second row. Second row siya. Pero ito, ang ganda. Malaki ba pamilya niyo, sir? Bakit gusto mo maraming upuan? Kaming pamilya, 3 lang kami. Isa lang kasi yung anak ko Kumusta naman? Na-experience na ba ni anak mo, sir? Na-experience na. Actually, gustuhan nga niya. Hindi rin naman ganun kalayo yung luwag kumpara doon sa Montero. Hindi naman din ganun kalayo. Sir, ito. Mas malaki pa yung anak ko kasi ang anak ko 12 years old na 5'4". Tangkad naman. Tangkad doon. Babae, lalaki? Babae siya. Babae na 5'4", na 12 years old. Mukhang may volleyball player ka in the future, sir. Actually, badminton nga nahihiligan Ayun, yun ang maganda. Volleyball, pwede rin. Pwede rin naman. Ganda. Nagustuhan ko yung upuan. Oo nga. Medyo yun yung pinaka-best description doon sa upuan sa likod. Hindi siya in-improvise lang. Tama. Baga pinag-isipan talaga. Oo, galing din nung nakaisip. So sir, igagrab ko na itong pagkakataon na to kasi bihira akong may makausap na meron ng existing na sasakyan na SUV pero bumili pa ng minivan. Ikaw sir, kung halimbawa ang pinakauna kong gustong malaman, sa loob ng 1 week pa lang naman, di ba? 1 week pa lang gamit. Kumusta yung fuel consumption nito versus fuel consumption nung sa Montero? Malaki ang diferensya. Although hindi pa ako thoroughly monitor. Mas matipid to. Mas sobrang tipid nito. Kumpara sa Montero? Tawag dito. Sa mga aspect dun sa mga research, city driving kaya ng 15 Pero tingin ko, sa observation ko, kaya city driving. Lalo na kung long drive. Kaya daw ng 18, pero tingin ko rin kaya. Depende rin kasi sa driver, sir nasa tapak mo rin yan Yung driving habit. Kasi ako, hindi rin naman ako, kahit doon sa Montero, hindi rin ako kaskasero. Especially pag kasama ko yung mag-ina ko. Kasi safety muna, kasi takot ako Like example, nung nakuha ko to, konti lang yung binibigay mong tapak, pero babalikan ka ng malakas. Sa Montero nga, pinakamabilis ko lang 100. 100 lang ang takbo ko Pero mostly, 80 lang ako So, dito. Kumbaga sir, yung binabanggit mo na natakot ka, kasi parang yung tapak mo, banayad pa, pero yung power niya, binibigyan ka ng power. Binibigyan ka na kagad. Hindi ko kabisado to
kabisado ko talaga yung Montero. Ito, kinakabisado ko pa lang, inaaral ko pa lang. Inisip ko, bakit ako, ang lakas? Pero dito, kanina, NLEX, hindi ako nag-80. 70 lang nga ako. Pinakamabilis ko eh. Kasi una maliit. Nakatakot din yung baka mamaya, bigla kang lumipad pagka yung malaking truck eh. Tapos, magaan kayo. Magaan. At least, sir, masaya ka sa unit mo. Oo naman, sir. Oo, masaya ka. Narinig ko nga, maraming plano si sir na gawin. Marami siyang gustong puntahan. Ang dami mo na rin nakwento, sir, sa loob lang ng 1 week na medyo nakikilala mo na itong si Loki. Maraming magandang katangian to, pero ganun pa man, marami ang may ayaw talaga sa minivan. Hindi sila naniniwala na okay ang minivan. Yung mga nagsasabi pa nga na scripted daw yung mga ganitong content ko na buhay minivan. Ikaw, sir, kung makakausap mo yung mga nagdadalawang isip ngayon, sir, kahit na 1 week pa lang sa unit mo, kung makakausap mo yung mga nagdadalawang isip kung kukuha ba sila ng minivan, ano gusto mong sabihin sa kanila, sir? Kausapin mo sila. Yung magdadalawang isip, tanggalin muna natin yun. Ano ba yung purpose? Doon sa purpose tayo mag-start muna eh. Kung ang purpose mo is pang pamilya, pwede naman yung mga SUV. Pero may iba pang purpose eh. Like example ako, nagtitipid ako, so makatipid na mabibigay sa akin yung same na binigay sa akin nung previous na gamit ko. So nabigay naman. So okay. Number 2, may plano akong gawing utility. Isa kasi nagtanong sa akin miss ko kung pwede bang kargahan to. Pwede ka ako. So meron siya sinabi sa akin kung ano kakarga. Pwede, kukonsider ko rin yun. Kung ano muna yung purpose. Kaya yung magdadalawang isip, purpose muna. Purpose muna yung alamin bago ka mag-isip. Kasi marami ka rin dapat din consider eh. Mahirap din kasi yun sa magsisi ka sa huli. Imbis na ma-appreciate mo siya, hindi mo na siya ma-appreciate. Ang ganda nun pinunto ni Sir Marvin. Unahin mo yung purpose. Purpose muna. Bakit ba? Bakit ako kukuha? Para saan, di ba? Yung iba gusto lang ng... Like example, ikaw, meron kang purpose. Bakit? Oo, bakit meron. hindi ka kumuha ng Hilux? Oo, ay Bakit hindi. hindi ka kumuha ng... Kasi yung Hilux naman, ang problema ko naman doon, budget naman. Budget. So, wala man akong pambayad ng ganun eh. So kumbaga, para sa akin, ito yung perfect fit sa budget at sa pangangailangan ko. Parang ganyan. Totoong naging gamit na gamit si Bukbok. Kaya nga, bumili pa kami ng isa pang unit, si YT, para... Gawing utility. Oo, 2 unit na yung gumagana. At ito, feeling ko, kung saan man gagamitin ni Sir Marvin to, sigurado perfect din yung fit ni Loki sa pangangailangan nila Sir Marvin. No, sir, no? Ano ba business mo, sir, pala? May ano bang pinagkakakitaan mo? OFW ako. OFW ka. Saan ka nagtrabaho pala? Solomon Island. Saan yun? Malapit siya sa Australia, malapit din siya sa Papua New Guinea. Nasa may parang southern... parang island country. Ano siya? Alam mo yung island living? Ngayon tsura. Anong ginagawa mo ron, sir? Nag-business. Ayun, may business ka ron. Ito yung mga typical na itsura ng businessman na kumikita. Simple lang, di ba? Wala masyadong kinukwento, pero alam mong may ginagawa siya sa buhay. Pero before yung unang punta ko doon, empleyado talaga. Ayun, parang success story na rin yun in a way, sir, no? Na unang lapag mo doon, empleyado ka, ngayon nagbi-business ka doon. Maliit lang pero gumagana. Ayan, sir, nandito na tayo, dumating na tayo sa punto kung saan may ipinamimigay ako sa aming mga nai-interview, sir. So, diyan ka lang, pupuntahan ko lang si Bukbok. Kalimutan mo kasi. Nakalimutan ko kasi. Wait lang, sir, ha. Ito tayo. Okay, sir, eto na. Meron akong video na ang tawag namin ay Buhay Minivan. Yan, ito yung mga episode na ginagawa natin. Okay, sir, so ito yung pinamimigay ko ngayon na t-shirt, yung Buhay Minivan Exclusive. Ayan. Okay. So before kasi yung yung wag kang bibili. Wala na po yun. So ito na yung pinamimigay namin ngayon, yung title ng ganitong content, Buhay Minivan at Exclusive, para lang po ito dun sa mga nai-interview namin. Okay. Pero available to sa Shopee, Lazada, TikTok, pero Buhay Minivan lang yung nakalagay. Walang exclusive. Tapos ito, sir. Tela, sir. Ay, salamat po, sir. Tapos sa likod. Ayan, sir. Ikaw nga magbasa, sir. Kung ano nakalagay sa likod. Buhay Minivan. Totoong tao, totoong kwento, totoong minivan. Mayor TV. Bakit ko ginawa yun, yung linya na to? Kasi ang daming nagsasalita sa social media, mga haters ng minivan. Pero pag tinignan mo yung profile, walang muka, walang sariling pangalan, walang pagkatao. So hindi sila totoong tao. Pero ito, yung mga na-feature dito sa Buhay Minivan, puro totoong tao na may totoong kwento at may totoong minivan. Ayan, sir. Salamat, sir. Thank you. Sir, sa'yo na po yan. Tapos ito, sir, pahabol. Galing naman to sa Isa Shop. Isa Scents. Ayan, na hanging diffuser. Olive Blossom. Ayan, sir. Ayan, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Pasensya na po sa abala. Plano rin namin mag-lunch sa inyo. Sa Isa Snack. Kaya lang, hindi ko alam kung paano pupunta rin. Ikot na lang. Dito na lang muna siguro, sir. So, nandito si Sir Marvin. Kasama natin si Loki. At nandito pa rin kami sa likod ng Isa Snack kung saan nag-offer kami ng 100 pesos na unlimited siomai rice. Ang masasabi lang namin ni Sir Marvin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Ayan, sir. Yun o. Alam na ni sir, tumatango na siya ng pusa. Ayan, sir, maraming salamat ulit. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. At
isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang kwento ni Sir Marvin at ng kanyang minivan na si Loki. Ayan, napakaganda rin ng kwento na ito. Short but sweet, di ba? Short kasi natural dahil 1 week pa lang naman sa kanya itong si Loki. Pero ganun pa man, parang matagal na rin yung pinagsamahan nila dahil nga ang tagal na pinag-aralan ni Sir Marvin ang minivan. Inaaral niya, kita nyo naman yung kinuwento niya. 8 yata yung pinag-canvasan niya, 8 yung builder na kinausap niya para syempre mapili kung sino nga ba ang magbibuild ng unit niya na magiging si Loki. Ayan, at sabi niya nga galing daw ng Davao itong si Loki. At nakakatuwa dahil bira tayo maka-interview ng ganito na katulad ni Sir Marvin na meron na siyang existing na mas malaki, mas malakas, mas modelo at mas kilala na sasakyan, di ba? Kagaya ng Montero yata yung sasakyan niya. Ayan, Montero. Pero kumuha pa rin siya ng minivan. Meron siyang mga reasons, di ba? Siya na nagbigay ng mga rason niya kung bakit. Dahil mas madaling araw manehohin sa Metro Manila yung ganitong maliit, madaling i-park, mas matipid daw sa gas ang sabi niya. So, kumbaga, hindi rason yung pagkakaroon mo ng updated, mas malakas, mas malaki o mas magandang sasakyan, di ba? Hindi rason yun. Hindi porke may ganong ka ng klase sasakyan, hindi ka na kailangan kumuha ng minivan, di ba? Gaya na sinabi niya, nasa purpose mo yan. Kung paano mo siya gagamitin, kung saan mo siya gagamitin, at kung bakit mo siya gagamitin, di ba? Hindi po pwedeng walang purpose. Kailangan lahat ng bagay may purpose. Doon mo makukuha yung pagiging sulit ng isang bagay na binibili mo. Tapos nun, dineliver daw ito door to door. So, ang ibig sabihin ay minaneho ito mula Davao papunta sa kanilang tahanan. Ayan, ewan ko lang kung meron bang ganon na door na walang bahay. Mamaya door lang yung meron. Kasi technically door to door din yun. Well, anyway, yun yung maganda. Ibig sabihin, papunta pa lang sa'yo, nate-testing na siya, di ba? Nagdadaan na siya sa mga durability test, di ba? Yung minivan mo, kung kaya ba, mag-overheat ba? So, ang dami kasing ganong comment hindi kaya niya ng long drive, hindi kaya niya ng akyatan. Yung mga minamaliit yung minivan na mga walang muka, walang pangalan, walang pagkatao, malakas lang ang loob magsalita kasi hindi naman sila kilala, di ba? Pero, yun nga, malakas lang ang loob magsalita, wala naman silang minivan, di ba? So, ito, mga totoong tao, totoong kwento at totoong minivan po ang meron dito. Kagaya ng buhay minivan na episode, di ba? Na pinanood nyo po ngayon. Ito nga po yung t-shirt na pinamigay po natin. Buhay minivan lang, okay? Exclusive yung binigay natin kay Sir Marvin kasi lahat ng may interview natin mula nung episode ni Dodong, lahat po yon ay ang matatanggap na nila na t-shirt ay buhay minivan exclusive na t-shirt. Pero kayo po na nanonood nito, pwede niyo pong orderin po ito sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Hanapin niyo lang po buhay minivan, lalabas po yan. Ayan, ito po yung mabibili po ninyo. Walang exclusive, pero parehas lang po yan. Kung ano yung nakaprint sa likod, ganun din po yan. Okay? Exclusive lang po ang pinagkaiba. Okay? Tapos yung pinamigay natin kanina na car diffuser galing sa Isa Sense, mabibili nyo po yan sa Isa Shop, okay? So, ayan. Tapos yung bukbok na t-shirt, okay, napanood nyo na yan kasi napanood nyo na yung kay Dodong, di ba? Available din po yun. Bukbok na t-shirt, lahat po ng mga t-shirt natin ay galing sa Aprobado. So, tingnan nyo po, marami pang mga t-shirt na available sa aming mga online stores, okay? So, hindi ko nabanggit kanina, pero kung ikaw ay meron kang minivan, may kilala ka na may minivan, bumibili ka ng minivan, interesado ka sa minivan, gumagawa ka ng minivan, nagbebenta ka ng minivan, o nagagamit mo ang minivan sa iyong buhay at ikinabubuhay, pwede po kayo ma-feature dito sa ating mga episode na tinatawag na Buhay Minivan. Wala po kayo ibang dapat gawin kundi mag-comment na kayo dito sa video na to, o di kaya mas mabilis ay mag-message na kayo sa aking Facebook page para mas mapag-usapan po natin ng matulin kung paano, kung saan at kung kailan po tayo magkikita. Ayan, okay, so sana may natutunan na naman kayo sa video na to, sana na-inspire kayo, o sana ay napangitiman lang kayo, basta may naramdaman kayo, kahit nainis kayo, nagalit kayo, ang importante may naramdaman kayo habang pinapanood nyo po ang aming mga episode na Buhay Minivan. Okay? So this has been another episode of Buhay Minivan, mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Kasama natin dito si Loki. Nasa likod niya si Bukbok at sa likod ng camera ay nandiyan si Chuwens. At ang masasabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Okay? Ayan. Andito pa si Loki kasi sila sir kumakain doon sa Isa Snack. Kumakain ng unlimited siomai rice galing sa Isa Snack. Okay, so malamang mamaya pa to rito. Okay, so para makakain na rin kami ni Chuwens, i-roll natin yung outro. Outro mo na yan!